Welcome mga kababayan. This is Attorney Fred Bison and this is The Agenda. Ano ba talaga ang naging issue rito? Implement contractualization here is really absurd and ridiculous already. Ba't ibang pananaw? Isa ang agenda. This is Attorney Fred Bison and this is The Agenda. Patagal nang laganap ang political violence sa Pilipinas, lalo na laban sa mga lokal na opisyal ng gobyerno. Ang pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong March 2023 at ako, Bicol Party List Representative Raul Batucabe noong December 2018 ay dalawang malaking halimbawa kailan lang. Ang pinaka-karumal-dumal ay ang Maguindanao Massacre noong 2009 ay kinasawi ng 58 katao, kabilang ang 32 mamamahayag. Ayon sa Armed Conflict Location Event Data o ACLED, umabot sa 716 ang insidente ng political violence mula 2018 hanggang 2022. Karamihan ay sa kanayunan tulad ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ang BARM, katulad ng iba pang probinsya, ay biktima ng devoted political systems kung saan nangingibabaw ang political dynasties na patuloy na umasa sa karahasan para maalagaan ang kani-kanilang interes. Madalas umuupa ng mga hired guns ang mga tiwaling politiko. Ayon sa Peace Research Institute ng Frankfurt, mahirap matukoy ang mga mastermind sa mga ambush at pagpatay. Ang political violence ay nagpapakita ng malalim at malawak na socio-economic inequality. Ang kontrol ng mga political dynasty sa yaman at pondo ng gobyerno ay nagpapalala sa kahirapan. Political violence in the Philippines targets local officials and is often linked to political dynasties and socio-economic inequality. Makikita natin ang mga Maguindanao Massacre, Negros Oriental Governor, ako Bicol Party List. Ito yung mga 716 incidents na mga violence na predominant in rural areas like BARM. Ang mga violence ngayon by corrupt political candidates and officials and politicians hiring criminals. Ito yung mga bagay na pag-uusapan natin ngayon. And with us today is Attorney Erwin Garcia. Magandang umaga po, Chairman. Siya po ang ating Chairman of the Commission on Election, appointed in July 2022. At sa kwentuhan namin kanina, since 1997, isi-share with us ano nga po ba ang status. Ako po si Pastor Gary, sa ngalan ni Attorney Sigfred Mison. Magandang umaga po, Chairman. Magandang umaga, Pastor. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat sa imbitasyon. Direct to the point na po ako. Kamusta po ang kalagayan ng ating election ngayong pagkakataon na to? Yung mga nangyayaring mga senaryo sa kasalukuyan, mga expected yan ng komisyon. Hindi naman po yan bago. Hindi rin po yan yung mga insidente na ngayon lamang sumusulpot. Dati pa po yan na may mga nangyayari na ganyan. In fact, ang katotohanan ng mga nakakaraan, yung mga hindi pinapalad sa mga desisyon ng COMELEC, halimbawa, pumupunta sa Korte Suprema, nakakakuha ng TRO, pero hindi kasi nagko-comply before ang COMELEC. Meaning, hindi na tumatalima sa Korte Suprema, minarapat nila magtuloy-tuloy na lang halimbawa sa imprenta ng mga balota. So, ako naman, under the present leadership, gusto ko susundin lagi ang Supreme Court. At kung hanggang kaya namin, hanggang sa dulo na pwede namin masunod. Sapagkat alam nyo, ang pagtalima sa Korte Suprema ay pagtalima sa tinatawag na rule of law. Dapat natin tatandaan yan, Pastor, sapagkat wala siyang army, wala siyang pera, wala siyang sabi nga the executive controls the purse, the sword, and the Congress controls the purse. Pero yung Supreme Court kasi nakadepende lang yan sa tiwala ng tao eh. Right. So pag nawala ang tiwala ng tao sa Korte Suprema, lahat ng mga ahensya ng pamahalaan mawawalan ng tiwala din. So dapat gano'n. So hanggang kaya namin gagawa namin ng paraan. Sa kasalukuyan,
ang ating pinanawagan sa ating Philippine National Police sa pangunguna po ni Chief PNP Marbil. Dapat bago tayo mag-campaign period, magsimula ang campaign period sa February 11, hanggat maaari, lahat ng private armed groups sa buong bansa sana mawala. At all costs, ano man ang gagawin ng PNP at ng ating law enforcement authorities, hindi pa pwedeng magkakampanya ka, naglipa na ang private armed groups. Inuulit ko na dati at uulitin ko itong muli. Ang existence ng private armed groups ang nagkokos ng violence, pananakot sa ating mga botante, pananakot at pagpatay sa ating mga kandidato. At the same time, hindi nagkakaroon ng tunay na sentimiento at nagre-reflect ng tunay na sentimiento ng mga mamamayan. So yan ang dapat na unahin. Maliban pa sa pagsawatan ng lahat ng mga naglipana ng mga deadly weapons sa ating bansa. Legal o illegal na weapons, sa ngayon, lahat ng yan illegal. Hanggat walang exemptions mula sa Commission on Election. And again, bilang panghuli lang, yung issue din ng irregularidad katulad ng vote buying, yan dapat pagsasama-samahan natin. Paulit-ulit kong sinasabi, vote buying ang cancer ng ating demokrasya ng bansa. May bago na ngayon, Chairman. Vote selling. Ay, yung pong vote buying, vote selling, it takes two to tango kasi, Pastor. Hindi ka pwedeng mamili kung wala namang bibilhin. That's right. Tatandaan natin, pangako lang is already vote buying. Hindi kinakailangan magbigay ka na kaagad. Mangangako ka lang, lahat papasemento mo, lahat bibigyan mo ng bahay, etc., etc. That's already vote buying. Ang sinasabi natin, kapag yung kultura ng ating bansa at mga Pilipino, nasanay na lagi may binibigay at may tinatanggap para lamang kapalit yung boto, ang kine-create nating kultura ay kultura ng korupsyon at the same time, kultura na nakadepende doon sa yung money politics. So, ibig sabihin, pag pinabayaan natin yung pastor bilang panghuli, ibig sabihin, mahahalal natin yung mga tao na babawiin sa ating kabanang bayan yung mismong binili nilang boto sa atin. So, wag tayong magtaka kung bakit kulang ang kalsada, manipis mismo yung kapal ng kalsada. Bakit yung mga magsasaka hanggang ngayon nagsasaka, bakit mahihirap sila? Bakit madami mahihirap? Dahil pinayagan nating mahalal yung mga taong binili ang boto natin. You have been in practice for 23 years. Tama po ba? Sa tagal po ninyo exposed in the line of election, ano po mga steps na iba ang gagawin natin having learned all these things? Ano mga steps in terms of protection or safety measures, security measures, both sa candidate at sa ating mga voters? Institutionalize kasi dapat ang mga pagbabago. Hindi pwedeng pagbabago na parang takip lang dito, tapos butas uli doon, takip lang. Kinakailangan institutionalize. Kasi kapag ka-institutionalize and changes sa mismong komisyon, katulad ng COMELEC, ibig sabihin, kahit may mga dumating na problema, kahit na anong dumating na mga issue, yan ay madaling ma-resolve dahil institutionalized din ang approach. But the only way to do that is you have to harness yung human resources. Yung mga tauhan namin, kinakailangan sanay, kinakailangan corrupt-free, kinakailangan transparent, accountable, at kinakailangan inclusive. At the same time, yung paniniwala ng tao sa COMELEC sa institution bilang isang constitutional body, dapat mataas. Oo. At doon sa integridad din ng proseso. Kasi kahit malilinis yung mga taong naandyan, tapos sabihin na natin na yung mismong institusyon, mataas din ang tiwala, pero nagkaroon ng issue at question sa integridad ng proseso natin, baliwala ang lahat ng yon. Because the perception of the people in an election is very, very important. And it's fixed. Because pagka yung isang issue doon, ng integridad nagkaroon at na-erase at hindi mo nasagot at hanging, mismong mga nahalal ay maki-question. Yung mismong mandato nila will also be questioned because at pagka na-question na ang mandato ng isang namamahala, yung pamamahala din mismo, kahit maayos ang ginagawa, maki-question. Nabanggit niyo po yan, no? May mga incumbent ngayon na meron ding harapin na competition sa kanilang kandidatura. Ano naman po ang take ninyo dun sa mga present officials na inahadlangan yung mga maayos naman na intensyon ng mga tatakbo na nire-relate at pinipigilan? Katulad dyan, may kandidato na gustong magkaroon ng mga medical mission dahil doktor siya. Pero pipigilan siya dahil magiging kandidato siya. Ano po ba ang ating tayo dyan pagdating sa bagay na yan? Siyempre po yun ay papaloob pa rin doon sa number one, may batas. May batas. At ang nagsasabi sa batas, kinakailangan hindi mo nagagamit ang pera upang ito ay maipambili ng boto. O pampigil ng kandidato. O pampigil ng kandidato. Para sa atin,
balancing of interest lagi yan eh. But the COMELEC must always be in control of the situation. Anong ibig sabihin? Dapat lahat pantay-pantay ang aplikasyon ng ating batas at patakaran sa eleksyon. Equal opportunity for all. Yun lang ang lagi sinasabi ng COMELEC. Katulad ngayon, ako tahasan kong sinasabi, masyado akong nagdaramdam. Nakikita mo sa kalsada pagkalalaki ng mga pagmumukha, halimbawa. Pagkatapos, nasa TV, nasa radyo, nasa dyaryo, parang napakawalang kwenta ng COMELEC. Kaya lang, Pastor, patuloy namin inuulit at sinasabi, sa lahat naman, yun na laging naririnig nyo sa akin, walang magawa ang COMELEC sapagkat sabi ng Korte Suprema, yun ang batas. At kinakailangan sundin natin ang desisyon ng Korte Suprema, Peñera versus COMELEC, na they are candidates only on the first day of the campaign period, sa February 11 pa, at sa national position, at March 28 sa local positions. So ngayon, hindi pa sila kandidato, walang premature campaigning. That's right. Hindi nila kinakailangang i-report sa COMELEC ang lahat ng gastos. So yung hi, hello, goodbye, welcome, makikita nyo sa kalsada, nakalatag lahat. Minsan nga may numero na. But wala kami magagawa simply because wala pang jurisdiction ng COMELEC na parusahan sila. Kahit yung sizes, maliit, malaki, super large, etc., walang magagawa ang COMELEC. So are there any suggestions to amend any part of the election laws so that maging accountable naman those who are probably breaking it? Sa COMELEC, yes. Nag-propose kami sa ating pong Kongreso ng 963 pages na Omnibus Election Code revision. Kasi nga yung election code natin, paulit-ulit na, siguro sirang plaka na talaga ang tingin sa akin, 1985 December 3. Saan ka naman nakakitang 2025 tayo, 1985 ang batas na pinapatupad ng COMELEC? Siguro wala pang ang internet ng mga panahong yun eh. So bakit po hindi nababago, Chairman? Dahil kakailanganin po ng Kongreso. Sapagkat ang batas ng bansa, ang Kongreso lang ang pwedeng magawa. Ang COMELEC, tagapagpatupad lang kami ng batas. Hindi po kami pwedeng gumawa ng batas. Hawak ko ngayon ang Covenant for Safe. Nakalagay dito, we commit to maintain peace, order during election period, no acts of violence. We agree to strictly adhere to election laws. Ano po bang purpose nitong A Covenant for Safe 2025 and beyond? Para saan po ba to? At nasusunod po ba ito? Ay minsan po yan pang ano lang. Pang alam niya, mas magandang tingnan kaysa sa wala nga naman. Ako naman, para sa mga kandidato, siguro rin para sa mga botante, pag ang isang kandidato pumirma dyan, dapat yan ay lagda ng iyong kasunduan, hindi lamang sa COMELEC, hindi lamang sa kalaban mo, kung hindi sa sambayanan. And therefore, kung ikaw ay hindi susunod dyan, bakit nyo iboboto? Bakit nyo ihahalal? Ibig sabihin lamang, simpleng papel nga lang, nag-iisang pahina lang eh. Hindi mo pa susundin. Paano na kung pagkakapal na pahina na involving na yung future mo? Para sa akin po, napaka-importante yung COC. COC, pinapanumpaan yun eh. Na sinasabi mong totoo lahat ang sinasabi mo doon. Tapos madami pang mayroong misrepresentation. Age, citizenship, residency, registration as a voter, and literacy. Yan, napaka-basic lang. Basic. Hindi ako mamimili ng boto, hindi ako man lalabas. Baka kasi po walang nangyayari sa mga lumalabag. Because the people, we are allowing the candidates to go beyond what is in the contract or the agreement. Sino po nag-aalaw, Chairman? Ang tao, hinahalan natin eh. Alam naman natin nag-violate, alam naman natin ng harass, ng intimidate. Iboboto pa natin. Iboboto. So sa bandang huli, nagiging parte ng kultura, bata, humihingi ng pera habang naglalakad yung politiko. So pag lumaki yun, ano yung expect natin? So that's the kind of culture that we are propagating now in the country because we are allowing it. Paano naman natin may hiwalay yung mga talagang mababait o may magandang kalooban na kandidato doon sa mga gustong mag-abuso? Voters education kasi ang solusyon. Voters education, tandaan niyo po yun. Ha? Magsisimula dapat yan sa pamilya, sa simbahan, sa ating paaralan. COMELEC po hindi namin kaya kami lang. Yung 18 anyos, tuturuan pa namin kung paano boboto ng tama. Tama po yung gagawin namin yun dahil kasama sa mandato. Pero hindi ba dapat habang lumalaki yung bata, hanggang sa maging binata o dalaga? Napakaganda niyan. May role lang magulang. Talaga po dapat kaya nga pinupursige ng COMELEC yung pagsasama sa curriculum ng voters education kahit na bata pa. Tinuturo natin paano magiging isang citizen ng bansa na maayos, paano ka boboto na maayos, paano mo pipiliin ng tama. Hindi po pwede kasi ang COMELEC ang nagtuturo, ito boto mo, o wag ito kasi bawal po yun. Magiging partial kami. Dapat ang role ng COMELEC ay siguraduhin na makakaboto ang botante at makakaboto siya ng maayos at the same time makakapagproklamo tayo ng tama. Pero yung paano yung pagpili nila,
ng tama, mukhang hindi po sa aming role yun. Dapat nasa institusyon, Level na ng sa ano komunidad, sa pamayanan. Tama naman. Nabanggit niyo po yung pagboboto, no? Ako, bumoboto rin ako. Pagboboto ka, marami dyan mga booth na nandiyan dyan, nag-aabot ng mga flyer. Tapos, doon mismo, nagkakaroon ng parang influencing. May gagawin po ba kayong hakbang para maayos yung pagboboto ng mga tao sa mga yan? Ito po ba nung kahit ng barangay SK, sinabi natin, bawal mag-distribute ng mga campaign materials, paraphernalia, pamphlets, sample ballots, dahil campaigning yon. Dahil tatandaan ng lahat, isang araw bago mag-eleksyon, prohibited na ang campaigning eh. Prohibited. So pag nagdi-distribute ka pa, kaya ang ginagawa ng iba, mauutak eh, bata ang ginagamit at taga-distribute. Bakit? Walang criminal liability ang bata eh, sa revised penal code. So yung bata nagdi-distribute ng mga sample ballots para hindi arestuhin ng mga pulis na naandun sa may malapit sa paaralan. Kasi nga, walang criminal liability. Kasi bawal na yon. That's campaigning. Di ba? Kaya nitong barangay SK, di ba medyo kahit paano naman po napatino natin na wala halos nakapag-distribute ng mga sample ballots kasi nga sinabi natin, i-disqualify talaga namin yung mga kandidato and we will presume na sila yon. Speaking of ballots, no, isa sa mga nagbabagang issue ngayon, yung 6 million ballots na wala ng saysay. That's 130 to 150 million na kaba ng bayan na ngayon ay nireklamo kasi nagtatanong bakit nangyari yon. Is there anything you want to share with that? Parte po kasi yan ng isang legal na proseso. Legal? Parang ibig sabihin ganito, isang kontrata halimbawa sa isang malaking ahensya, sabihin na natin DPWH. Siyempre, ang DPWH, meron siyang tinatawag na presumption of regularity. Pag nagpatupad sila ng proyekto, nagpagawa ng kalsada, regularity. Biglang may nag-question, dapat malig, hindi nasunod ang ganito, ganyan. Nakagastos na. Dinala sa Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, mali at talaga ang DPWH. Tanong, ibig sabihin ba doon ay mali at hindi dapat sirain na lang yung kalsadang naipagawa na? Siyempre po, hindi dapat ganon. Kasi may presumption of regularity. Dito po sa atin, yung pagdi-disqualify ng kandidato at pag-declare na sila ay panggulo, nuisance, kapangyarihan ng COMELEC yan. Yes. Exclusive sa amin yan. Yes. At therefore, nasa konstitusyon. Kayo lang ang nagde-determine. Yes, kami ang frontliners when it comes to the determination. Sino ang panggulo? Sino ang purpose ay dituhin lang ang mga kababayan natin sa kaparehas na pangalan o dahil lang sa paulit-ulit may mga ganon. Meron talaga minsan yung mga pasaway. Opo. 3 beses, nakaka-treat consecutive term na nuisance na lagi na di-declare. Di ba? Yung mga ganyan. Dapat nag-offer kayo ng psychological help. Mental assistance. Ayun nga po, isa sa mga bagay na pag-uusapan din namin. Pero ang point ko po is, pumunta sa Korte Suprema. Tama yun. Kasi ang isang tao na sa palagay niyang karapatan niya ay naayurakan, naapakan, o mali ang ginawa ng isang ahensya ng pamahalaan can always go to a higher court. Yes. And that's really the purpose of a judicial and legal process. That's right. And then nakakuha ng TRO. Hindi pa siya decision on the merits. Take note. Yung mga TRO, pansamantalang remedyo. Gigabihin ng bahay mo, teka muna, pumunta ka sa korte, sabi ng korte, huwag ka munang magpa-bulldozer dyan, sandali. Temporary restraining. Temporary restraining order. So, hindi pa sinasabing mali ang COMELEC. Wala Ngayon, pang hatol. mas masama sigurong ginawa ng COMELEC kung makatapos kami makakuha ng TRO, ay tumuloy-tuloy kami. Nang walang pakundangan. Bakit? Tumuloy-tuloy kami. Una, may TRO ka na, in bad faith na ang COMELEC by that time. Number 2, winalang hiya namin ng Supreme Court pag ganun. Hindi dapat ganun kasi lahat na lang ng ahensya ng pamahalaan gaganunin ng Supreme Court. Hindi kami pa ang nagsimula ng hindi pagrespeto sa Supreme Court. Hindi ko gagawin yon. So can we admit that there was an error on the printing? No, walang error sa printing. Kasi nung sinimula namin ng printing, yun ang listahan eh. Doon sa decision, no. We will stand by our decision that these people, the 117 candidates for senators, are really nuisance candidates. Right. May napapatunayan nga, may nagwi-withdraw nga eh. Kanina umaga, sabi ng kapitbahay ko, sino kaya mananagot doon sa nawalang 130 to 150? Part po yan ng mga proseso and therefore, ang important, at saka hindi pa naman namin nasusunog. Hindi pa nga namin natutunan, nandun sa web. Pwede pa i-recycle. Recycle, etc. At hindi pa kami nagbabayad kahit piso sa National Printing Office. Paano po yung accounting noon at saka accountability noon? Sino pong mananagot doon? Kaya po, babayaran po ng COMELEC yun. Hindi pwede namin babayaran yun sapagkat yun ay na-print ng National Printing Office. Ngayon, alam nga naman sabihin natin Supreme Court na magbabayad din dahil nag-issue sila ng TRO. Hindi po yun. That's really part of the process. And there is a proportion doon sa auditing rules tungkol sa mga ganyang klaseng mga pangyayari. Take note, hindi po magdadalawang isip ang COMELEC
na mag-disqualify o mag-declare na nuisance dahil lang sa natatakot tayong baka kasi masayang ang papel, masayang ang balota. Kasi otherwise, di sana hindi na lang nilagay yung provision sa batas ng pagdideclare ng nuisance para na lang wala tayong mga ganon. So mas mamarapatin din natin na cancel na lang yon kesa masira pa yung ating mga future. Kung 300 ang kandidato for president, ibig sabihin nyo, yung lahat na naniniwala sa buwan at mga bituin, pati naniniwala sa mga duwende at mga ganito, papayagan natin. Saan naman pupunta Pilipinas? Ibig ko sabihin, hindi po, ito po ay seryosong usapan. Kita nyo po. Right. Para kasi sinasuggest na iba, wag na lang kami mag-disqualify. Bakit may nuisance provision sa Section 69 ng Omnibus Election Code? Ibig sabihin, power namin yun. Nasa Constitution sa Article 9C, may kapangyarihan kaming mag-weed out. In several cases, Pamatong versus Comelec, in Jimenez versus Comelec, in Halosos versus Comelec, sinabi na Supreme Court, constitutional yung pagdedeclare ng nuisance. And it's your right. Because it is the purpose of which is to weed out yung mga undesirables. Nabanggit niyo po yung voters education. Mga nakikinig sa atin, maging ako, can you educate me? Ano po ba talaga yung sinabing nuisance? Pag sinabing in layman's term, Madami pong tumatakbo dahil kaparehas ang pangalan, kahit naman hindi talaga yun ang nickname, talagang gagawan. Isang Ruel, isang Ruel, isang RO, isang RU. Oo. Tapos parehas ang family name. Yan ang nangyayari sa kaso ni Governor Degamo. Isang Ruel, isang Ruel. So parehas, tapos ang family name Nakakalito. ang kunod family name ni Kuno ay Degamo rin. Okay, so nakatakbo, hindi din na-disqualify ng COMELEC, na-imprenta ang pangalan sa balota, nalito ang botante, nakakuha 18,000 boto. Pagkatapos maproklama yung isang kandidato, hindi na-proklama yung Degamo dahil hindi naman binigay sa kanya ang boto nung mismong dahil nasa balota, hindi pa declared. Tapos later on sasabihin, nuisance pala talaga siya. O nuisance, isama ang boto doon sa tunay na Degamo na kandidato. Pag sinama at inadyon, matatalo yung na-proclaim. Inanal ang proclamation na madaming namatay. right. Hindi po ba? Di ba po ang ginawa ng COMELEC ngayon, sinigurado namin na walang panggulo dahil wala talagang intensyon tumakbo kung hindi to create a mockery. Ginagawang katatawanan ang electoral process. Meron po diyang nag-file. Gusto lang ng 5 minutes of fame. Makapag-file lang. Lagi na lang consistent na Kaya nagpapile. nakikita namin yun sa filing of candidacy. Kaya nga po importante yung entabladong yon. Alam po ng mga miyembro ng BIDYA na kaya po sila pinapataas doon, hindi para lang kuhanin kung ano ang gusto niya sa bansa. Kung hindi kuhanin kung anong pag-uutak at pag-iisip niya, kung talaga bang tunay ang intensyon niya sa pagtakbo. Wouldn't it require a psychological test before Hindi a naman po. candidate? Wala naman ganun. Pagiging unconstitutional po yun. Unconstitutional Because kahit po yung drug test ay dineklara ng Supreme Court na unconstitutional. So napaka-basic naman kung tatakbo ko, tatanungin ko muna kung kilala ba ako. Bakit ko papangaraping tumakbo kung wala naman boboto sa akin? Ngayon, at that moment, meron po ba kayong cut-off time bago nyo inimprenta yung balota na yun? Ay, opo. Nag-filing tayo ng candidacy na October 1 to 7. Nagbigay ako ng commitment na for the first time, walang petitions tungkol sa nuisance, national at local, ang meron sa COMELEC. Tinapos po namin ang lahat ng kaso ng petitions to declare nuisance ng November 30, more or less. Ibig sabihin, wala na kami. First time po yan sa kasaysayan ng COMELEC. First time. Lahat Under wala your kami leadership. nuisance. Division at saka NBank. 170 na kandidato for senators, 67 na kandidato for local positions, 17 candidates for House of Representatives, and almost 100 candidates na kinancel namin ng candidacy for different reasons. Siguro ngayon ang kasalanan namin. Dahil sa dami ng desisyon, may nadala sa Supreme Court. Siguro ang pinaka-best talaga dapat, wag na lang magdesisyon para walang nadali sa Supreme Court at wala makaka-TRO. Pero hindi po namin pwedeng gawin yon. Ngayon, yung suggestion naman po, Pastor, na sana po ang ginawa na lang ng COMELEC, yung mga natalo sa amin, pag nag-apila sa Supreme Court, wag tanggalin, isama pa rin ang pangalan sa balota. Kung 170 ngayon, pumunta sa Supreme Court at nag-apila, kasama pa rin. Bakit pa kami nagdesisyon? That's right. At saka meron pong batas at rules ng COMELEC na ang desisyon ng COMELEC and Bank ay executory 5 araw matapos mailabas yun. So sino pong pwede mag-ayos ng ganyang klaseng proseso?
siguro po kakailanganin ng legislation, ng Legislation. batas. Hindi po natin pwedeng idikta sa Korte Suprema kung kailan siya mag-aaksyon dahil yan po ay diskresyon absolute ng ating kataas-taas. Pero ang tagal na po ng issue na yan, noon pa, pero hanggang ngayon hindi pa na-address. Basta po kami, ang importante, by November 13, na-resolve namin yung mga kaso. Kung kailan pumunta yung mga hindi pinalad, nasa kanila po yun. Ang siguro po, sabi ko nga, Pastor, baka pag-aralan na namin early filing ng candidacy sa halip na October, baka pwedeng July. Baka pwedeng July. Kaya lang, pag July filing ng candidacy, lahat ng mga nasa gobyerno na appointed ang position or appointive, di mo resign sila lahat. Kanina nabanggit nyo na nung nagsimula ka, wala pang internet. Ngayon, technology, whether we like it or not, no? Ang tanong, how can we increase the use of technology sa monitoring ng election ngayon 2025? I-improve po na. We improve democracy through modern technology. We enhance democracy through modern technology, the use of modern technology in our electoral process or processes. Yung monitoring, isipin nyo po, ngayon, meron kaming operation center, ang NEMAC sa Philippine National Police. At kung ano yung namomonitor nila, naka-reporting kaagad sa COMELEC, alam namin kaagad ilan na naaresto sa araw na to, Lahat ng insidente. ilan mga insidente, ilan yung nakumpiska ng mga barel sa mga checkpoints. So, more or less po, ganun kaganda kasi nakakaroon kagad kami ng quick reaction sa mga insidente, sa insidente ng violence or whatever. So, yan po ang kagandahan ng modern technology. Yung internet, yung pong artificial intelligence. AI. Meron po kaming nilabas na regulasyon para sa artificial intelligence, pero sinasabi natin, hindi lahat po ng aspeto ng AI ay masama. That's right. Dahil nagagamit natin, paggamit mo ng camera, paggamit mo ng projector, that's AI, cellphone AI. So, ang importante lang, gamitin ng AI, hindi para mag-commit ng misinformation, disinformation, at fake news. Yan ang lalabanan natin sabay-sabay at pare-parehas. Anong pwede po naming asahan na exploration ninyo pagdating sa digital platforms, mobile apps, para po ma-update tayo sa mga current incidences ng violence and other matters? Hindi po yung sa mga digital platforms, meron po tayong ugnayan sa pinakamalalaking social media platforms dito sa ating bansa. At talaga po nakafocus muna kami doon sa mga disinformation, misinformation at fake news. Hindi namin kayang pakialaman ang contents. Yes. Bawal po yun because that may intrude into a purely constitutional issue of the freedom of expression nung mismong kandidato o yung mismong content creator. Kaya lang, kung ito ay bordering into something which will destroy the credibility of the process, o kaya hindi na yung tao, okay lang, sirain nyo si chairman o mga commissioners namin. Pero yung proseso, wag naman po, sapagkat pag nasira yung proseso, it will likewise redound to the trust of the people. So yun, and at the same time, yung wag lang mag-commit bordering on cyber libel. Hindi, because that's punishable. So yan po yung mga lalabanan natin para when it comes to artificial intelligence, when it comes to the issue of social media, and yung mga deepfakes at saka softfakes and etc. Kanina nabanggit niyo po yung integration with community, may participation ng lahat. How does COMELEC plan to collaborate with civil society organizations or other stakeholders para ma-monitor naman po yung mga political violence itong 2025? Napaka-active po ng ating mga citizens arm, tulad po ng civil society, tulad po ng PPCRB, ng FREL, Participate, Lente. Lagi po silang naandyan. Lagi po silang kasama namin, partner namin sa lahat ng mga aktibidad ng COMELEC at especially ang voters education. So, kailangan po natin sila. Remember, the COMELEC will always welcome all commentaries, all oppositions, all dissents. Wala po tayong problema dyan because that is what is making an institution improving itself. Dapat lagi may ganon. And so, even our citizens arm, they can always criticize the COMELEC or make suggestions. Huwag niyong gawin ito, ilagay niyo ito. Nung naggawa kami ng terms of reference sa aming machine, ang dami po nilang pinalagay ng mga bagong features din. So, lahat po ngayon ay tinanggap namin. Therefore, it's a symbiotic relationship. I scratch your back, you scratch mine. Pero hanggang saan po, to what extent does electoral fraud involving COMELEC officials contribute naman sa political violence? Siyempre po, kapag kakurap ang isang opisyal ng COMELEC, excuse me po, na namamahala ng halalan, isa lang ang ibig sabihin. Ibig sabihin, paano ka papipigil
doon sa violence kung ikaw mismo ay responsible sa violence, being a corrupt official. Correct. So far naman po, wala naman po kaming ganun. So far. So far po. But of course, it is always a work in progress. Right. A work in progress, and therefore, we have to see to it that the greed of people will not be present during the elections. And what role does political parties play ensuring peaceful elections, and paano magagawa ng COMELEC na mag-encourage na itong mga parties na to will take up their part in doing their part in the violence? Yung party system, Pastor, talagang very important sa Very atin. important. It should be evolving. We are already a mature democracy. Alam niyo po, we have a multi-party system. Not unlike in the United States, by-party sila, two-party system. So we have a multi-party system, and therefore, ang purpose sana ng mga political parties is to ensure na yung mga kandidato nila ay maayos, ay susunod doon sa kanilang mga plataforma, sa kanilang mga prinsipyo at sa kanilang mga doktrina. At the same time, syempre yun nga yung ating lagi ngayon sa bansa natin yung political butterflies. Nandito, naandyan, laging pinupuna yon. So siguro nga dapat talaga magkaroon pa ng konting sense of maturity when it comes to the party system in our country. At wala tayong qualifications pagdating sa party system. Yung sa pag-accredit ng political parties, meron kaming mga panuntunan. Pero yung pagtanggap ng mga miyembro ng political parties, nakadepende sa kanila yon. Wala na sa jurisdiction. Wala po sa COMELEC because it is an internal matter on the part of the commission of the political parties. Right. Salamat, no? Balikan ko lang po kanina yung binanggit mo yung voter security naman. How is COMELEC working to ensure na ang ating mga botante will vote freely without intimidation, without fear, retribution, including yung mga relatives ng mga political dynasties? Yung political dynasties kasi, yung political dynasty, kasi ay patuloy kong sinasabi na ako personally ayaw ko sa political dynasty. Nasa constitution natin eh. Kaya lang po ang problema talaga po natin, sa constitution, prohibited ang political dynasties. Pero ang definition and yung mismong pagpapatupad nito ay kinakailangan ng batas. There should be legislation. Kasi, Pastor, sige nga, sa lahat na naandito ngayon sa bulwagang ito, kindly define to me what is political dynasty. Up to what relationship? Oo. Tayong dalawa, parehas ng tatay, magkaibang nanay. Is that political dynasty? Hindi. Ikaw ay tumatakbong governor, ako ay tumatakbong senador. Is that political dynasty? Not yet. O kaya, so ibig sabihin, kinakailangan may definition. So hindi siya defined. Sa SK po, sa SK Reform Act, defined ang political dynasty. Bawal. Bawal yung kandidato for SK ay related sa kahit na sinong national and local official. So meron. Sinong gumawa nun? Congress. So sino dapat gumawa nitong isa naman para sa Congress. Congress. Okay, so yun naman pong pastor, halimbawa sa Bangsamoro. Sa Bangsamoro, meron din silang anti-political dynasty provision sa miyembro ng parliament up to the second degree. Up to the second degree din sila. Sa SK, second degree. At least may definition. Yun ang sinasabi. Ngayon po, ano ipapatupad ng COMELEC kung wala namang definition That's right. sa political Anong susundin dynasty? ninyo? Kahit paayaw natin dyan, dahil nasa Constitution, but there is no law At the moment implementing the anti-political dynasty provision of the Constitution. na dapat maisulong. Yes po. Just real quick, ano po bang long-term solution natin beyond 2025 elections? Ano yung mga long-term strategies na habang nakaupo po kayo to reduce this political violence, itong mga peaceful electoral system? Kinakailangan po na seryoso ang kampanya sa pag-dismantle ng private armed groups, sa pagkumpiska ng mga deadly weapons during the conduct of the election. Siguro nga po dapat kinakailangan may mga napapanagot. Right. Kasi kapag ka-aresto ka ng aresto o kaya Tapos wala nananagot. tapos wala naman nananagot, wala po napapakulong kasi nga vote buying, ang problema 1985 na batas. Paano mo mapapakulong kung 1985? Ano pong role nyo dun kung bakit nangyari yan? Kaya kami po ang sa aming kakasuhan, kami ang magtatry, pero pagdating sa korte, nadidismiss. So nalilipat na dun yung responsibility. Kasi kaya naman madidismiss ng korte because yung batas na ipinapatupad natin ay 1985. So there should be a revision of the Omnibus Election Code. It should be, Jurassic na po yun eh.
Masyado nang 1985 po eh. So dapat yung batas natin sa halalan, base sa kung ano yung pangangailangan ngayon, at batasang pambansa pa po yung nakalagay doon, di nga Congress eh. Oo nga, So ibig sabihin, dapat po binabago natin yung batas upang kung ano yung mga makabagong problema, issues, ay ma-handle at ma-answer nung batas na yan. Bago tayo mantong sa question and answer, nandiyan na po ba yung ating mga manananong, no? May tanong lang ako, Chairman. Narinig ko kasi itong term na Oplan Katok. Hindi naman itong katok na may katok, no? Ito yung Oplan na may kumakatok. Tama po ba? Can you share with us what Oplan Katok is? Siguro po dati ginagawa iyan, lalo na kapag ang pag-uusapan ng mga armas na nasa mga pag-aari ng mga tao doon sa kanilang mga bahay. Sa kasalukuyan po, wala naman pong nire-request pa sa atin ng Philippine National Police na mag-o-oplang katok sila, lalo pat ko ito gagawin sa mga kandidato. Sa akin pong palagay, personally, mukhang hindi ko po papayagan yung oplang katok, lalo po dito sa eleksyon. Dahil in the final analysis, hindi rin naman makakapagdala ng baril outside of the residence kasi nga merong gun ban at may exemption lang tsaka pwede. So baka po kasi magkaroon ng abuse kapag may mga ganyang oplang katok, lalo pat tensyonado ang sitwasyon sa mga ilang lugar. Baka sabihin ginagamit kasi itong pulis para ipangkatok sa mga leaders ko, sa amin, para ipanakot, etc. Hindi po dapat. Just ensure equal access, equal opportunity, and relative peace and order so that everybody can campaign, everybody can go out, and secure the votes of the people. Okay. Let's welcome some questions po from other media. Go ahead. Good morning po. Ayan. Magandang umaga po. Mon Gualvez from TV5. Sir, we are talking about some violence issues here, and recently may nangyari yung violence sa Sumisip, Basilan. This is not election related at all, pero are we seeing or are we eyeing na i-under din ho sila sa areas of concern due to some violence and siguro yung mga ibang areas din po? Initially, yung nangyari sa Sumisip, Basilan, base sa initial na binigay na report sa atin ng Armed Forces of the Philippines, dahil ngayon ay continuing pa kasi, ay hindi talaga election related. Yan ay merong mekanismo sa ating peace process na kung saan kinakailangan doon muna unang ma-resolve. Subalit kung yung violence na yan ay makakaapekto sa pagboto ng mga kababayan natin o yung pag-ikot ng mga kumakandidato sa pangangampanya, then pwede natin, base sa PNP, pwede natin ma-recommend din. Number 1, i-increase yung classification level ng area, or number 2, malagay siya sa COMELEC control. Pero at this point, titingnan natin, pag ba nilagay natin isang area sa COMELEC control na hindi naman talaga election-related, yung mismong pinagsimulan ng violence, may matutulong ba yon upang mapanatili yung violence? O baka naman patuloy din lalo na magkaroon at sabihin na ang purpose natin ay yung grupo na sinasabing pumasok kasi, yung military pumasok kasi doon, baka naman akalain nila na ang purpose talaga ay sila. Eh hindi ba ang pagdedeklara dapat ng COMELEC control o kaya yung pag-increase ng classification level ay para siguraduhin yung mga kandidato at yung mga supporters nila at yung mga groups nila, kung meron mang private armed groups, ay hindi makapananakot ng mga kababayan natin o magkakaroon ng violence. So yun lang ang aking tingin doon. In the meantime, yes, meron ng assessment, maglalabas muli kami through the PNP rin na recommendation nila, maglalabas kami muli ng classification para sa kung ano ang kulay ng bawat bayan sa bansa. Red ba? Green ba? Orange ba? O yellow? Okay. Last na lang ho on my end. Sir, mainit ka sa mga private armed groups even before nangihingi ka pa ng listahan ng mga PAGs sa PNP and military. Pero anong update lang ho dito? At saka paano ho ba mangyayari this time? Kasi syempre may mga allowed lang ho na, or may allowed ba na security, for example, sa mga candidates or mga politicians po? Thank you. Patuloy po akong mananawagan sa ating pong PNP. Naniniwala po talaga ako na umaaksyon naman po ang ating PNP sa pangunguna ni General Marbil na yung pong pag-dissolve, pagkawala ng private armed group sa ating bansa. Kinakailangan may mapatunayan po tayo. At ang nakakalungkot, kapag ang private armed groups hindi pala private, Public. Pagka ang ginamit mo yung naka-uniforme, na ginagamit mong bodyguards ng mga politiko o bodyguards ng mga kumakandidato, medyo may problema po tayo dyan. So ibig ko sabihin po, hindi lang po private armed groups, kung hindi yung paggamit ng walang humpay ng mga nasa uniforme para lang protektahan ng kanyang sarili o kaya ipanakot sa iba nating mga kababayan. At yung hamon na yan ay katuwang ninyo ang ating PNP. At Armed Forces of the Philippines. Armed Forces of the Philippines.
Yes, go ahead. Next question po. Hi sir, good morning. Francis Polby po ng Billionario News Channel. Sir, you mentioned about technology as a tool para po sa ma-enhance yung democracy and also the existing law that COMELEC is enforcing 1985 pa. Pero sir, recently may advances din po sa technology na ginagamit itong mga masasamang loob. PNP has reported na pwedeng magamit yung money distribution app sa vote buying. At recently rin po nakahuli ng IMSI Catcher, yung text blast. Ano po yung pinangahawakan ng COMELEC para hindi po ito magamit sa talamak na negative things ngayong election? Yung po kasing doon muna tayo sa text blast machines. Mas may improved version pa yun kaysa doon sa nahuli nila. Yung text blast machine ngayon, pag nagpadala sa iyo ng message, yung mismong number nung nagpadala para number ng isang tao. Pwedeng palabasin. Mr. Francis, pwede bang pumunta ka sa bahay ko at meron kang 10,000 pesos. Ang nakalagay yung pangalan ng kandidato, halimbawa, pero hindi naman pala si kandidato ang nagpadala. Yung kalaban pala ng kandidato ang nagpadala. So pwedeng gawin ngayon yan. Kinakailangan po kasi ang ugnayan ng COMELEC, kasi nga limitado ang aming kakayanan at resources, sa talagang ahensya na responsible dito, tulad ng DICT. Ngayon po, makikipag-MOA kami next week sa National Telecommunication Commission. At pagkatapos po, siyempre, ang National Bureau of Investigation. Pero ang kahapon ko pang pinabanggit at sinasabi, paano pipigilan yan? Pigilan ang pagpasok ng mga makinang yan at equipment na yan sa Pilipinas. Bakit naandito? Bakit nakakapamayagpag? Paano nakakapasok yan sa border natin? In order to prevent the proliferation, plug the source. Yun po yung ibig ko sabihin. Kasi napakadaling dalhin niya, nakabackpack lang eh. Hindi mo nga alam na yung pala yung machine eh. Nakasakay sa LRT, MRT, 3 kilometers ang radius. Di ba? Violation yun sa airwaves. Ang dapat nagre-reklamo nga dyan yung mga telcos. Kasi sila yung nananakawan eh. Tsaka 1995 ko pa narinig yan. Ayun nga po. Kaya ang point ko lang po, yun, kinakailangan, hindi po talaga sa aming jurisdiction sana yun eh. Technically, pag akong tinanong mo, Chair, anong violation? O di illegal campaign materials? Wala naman siya sa enumeration niya paggamit ng text blast machine. Eh. So NTC na kailangan. NTC po talaga ang kailangan tulong natin. Patutulong po kami kasi kinakailangan hanapan namin ng violation sa ating pong election code kung yun ang pag-uusapan. So yun po yung isa. Yung naman pong isa yung tungkol sa paggamit. Yung pong GCash, PayMaya at iba pang platforms, nung pong barangay SK, walang nakapamili. Mapagmamalaki namin doon. Bakit? Kaugnayan namin sila. Yung GCash, PayMaya, Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council. Meron pa nga silang paalala na sa mga platform, huwag kayo magpapayag na ganito o ganyan. Yung mga platforms naman, nag-exceed ka na sa dapat mong padala sa etc. So, hindi kakayanin ng COMELEC. It will require the coordination and cooperation of the other entities. Sir, may sinabi po ang CICC, parang may mga bagong money distribution apps. I think 8 yung tinitingnan nila. Posible daw pong, dahil bago at hindi nakarehistro sa BSP, malaki daw po yung tendency na magamit sa for vote buying. Meron po ba tayong arrangement with them para po masawa tayo? Ay, meron po kami. Lalo na po in fact, meron po tayong ilo-launch na muli. Ngayong darating na unang linggo ng February po, ito pong tinatawag nating Committee on Kontrabigay. At dyan po lahat ay didetalye nila yung kampanya laban po sa binabanggit po ninyo at kung paano natin yan masasawata at the same time, anong klaseng ugnayan ang ating ipapatupad sa mga ahensyang dapat ay responsible po dito. Take note, during the election period, the COMELEC can always deputize any agency of the government. So pwede po namin silang i-deputize. Nung isang araw nga lang, ang National Printing Office ay na-deputize din namin. So pwede po namin gawin yung kung yun lang magpapabilis ng proseso at magsisigurado na magiging yung kampanya ay magiging mapapaigting. Gagawin po namin yon. Sir, pwede rin daw po bang sir, last na lang po on my part, sir. Kasi po, nakipag-partner po tayo with PNP and AFP doon sa background checking para maiwasan yung katulad po nung case ng Alice Go. Pwede niyo lang po ba kaming i-walk through ano po yung mas tangible na ginagawa po natin para hindi na po mangyari yung ganitong kaso? Sapagkat yung mismo Section 76 ng Omnibus Election Code ay nagsasabi na ang kapangyarihan ng COMELEC ay tumanggap lamang
ng Certificates of Candidacy. At sinabi rin po ng Korte Suprema na ang duty ng COMELEC ay ministerial lamang. Ibig sabihin, pag may nag-file ng candidacy, hindi namin pwedeng tanungin, Chinese ka, no? Singkit ka eh. Medyo malaki-laki mata mo, ganito ka. O medyo parang medyo maitim-itim ka, ganyan. Hindi po namin pwedeng gawin po yun, Pastor eh. So, tagatanggap lang po kami. Titingnan lang namin, kumpleto ba yung in-accomplish na form, pirmado ba, notaryado ba, na mayroon ba yung documentary stamp. So, pagka po kulang, pilapan mo, hindi namin tatanggapin yan. Pero wala po kaming kapangyarihan na mag-conclude ka agad yung local COMELEC namin na siya ay foreigner, siya ay hindi residente sapagkat it will require presentation of evidence. That's right. So meaning to say, no choice ang COMELEC but to accept the COC. Nangyayari po yan sa Bamban. Sabi ko nga po, uulitin ko, nakapagparehistro, wala naman nag-question kahit isang kababayan man lang doon. Nakapag-file ng candidacy, walang nag-question kahit isang kababayan man lang doon. Nanalo pa nga. Sa dami ng population. Nanalo pa nga. Walang nag-question. O di po ba na-question lang noon matapos ang manalo na. Hindi ba? Dahil nga kahit na alam namin medyo parang ito'y siguro iba ang citizenship, wala kaming power to do that. At wala rin po kaming power to motu proprio. Ibang sangay. Cancel the candidacy of a candidate ko ang pag-uusapan na yung mga qualifications na yun. So, hindi po namin pwedeng gawin yon. Ano pong ginawa natin for the first time also in our history? Lahat po ng COCs, Certificates of Candidacies, ng lahat ng 44,000 candidates kasama yung mga nominees ng lahat ng party list, tingnan nyo po nasa website ng COMELEC. Transparent, public. Para po kahit paano alam na, although naka-redact po yun, may mga tinanggal tayong personal informations, upang alam ng mga kababayan natin sino siya, anong pinanggalingan niya, at bakit bigla siyang sumulpot sa ganito, etc. So available na siya for everyone to see. After po ng filing, nilagay po natin Galing. siya. So, makikita niyo po kung sino ba yung taong yon. Katulad halimbawa, ito po, yung nga nagke-question recently, bakit daw po yun ang ginamit na family name? Letter B. Samantalang dapat letter R siya. Kung makikita niyo po, 2013 pa ginagamit na nung senatorial candidate yung family name na yon sapagkat merong RTC decision nga na binabago yung pangalan. So, wala po kami magawa doon. That's the decision. And you have to honor it. Of course. Tama po yun. Ito magandang tanong, yes po. Chair, Sandra po, GMA7. Chair, follow up lang namin kasi may call kayo kahapon na kung yung gusto mag-withdraw, mag-withdraw na habang hindi pa nagpiprint uli. Meron na po bang parating sa inyo na meron pa hong susunod? And also, may call naman po yung isang election lawyer na since yung pending naman na petition sa Supreme Court ay around more than 10 na lang, baka naman pwede nang isama na lang yung pangalan nila. 25 daw at saka 22 ang pending. 25 at saka 22 sa Supreme local Court. and national. Opo. Ito po yun una po muna, wala po tayo natanggap na pahiwatig na merong gustong mag-withdraw o aayaw na sa pagtakbo. So far po, baka naman po yung kahapon na lang ang pinakahuli at least sa national candidates. Sa local po, madami po mga nag-withdraw sa local candidates simula pa ng mga mag-file ng candidacies. So sa national, yung pa lang po yung kahapon. Ngayon po, yung panawagan nga po ni Atty. Macalintal, highly respected po natin siya at saka yung kanyang proposal. Pero kita nyo po, kung papayagan po natin na yung lahat na nag-apila ay dapat masama ang pangalan, hindi po kasi pinag-uusapan ang praktikalidad dito. Ang pinag-uusapan yung rule of law. Yes. Yung batas. Ano ba ang batas? Ang batas, pag disqualified ka, 5 araw pagkatapos lumabas ang desisyon na tanggap mo, wala ka nakuha ang TRO, tanggal ang pangalan mo. Kung hindi namin tatanggalin, ba't pa kami nagdesisyon? Wala pong kwenta yung desisyon namin pala. Number 2, sa susunod na eleksyon, lahat ng i-disqualify namin ngayon, tandaan nyo yan, mag-aapila. Kasi ginawa nyo ng 2022 lahat na nag-apila, nilagay nyo ang pangalan sa listahan, sa balote. Bakit naman kami ngayon babaguhin nyo? Kayong COMELEC kayo, napaka-discriminating nyo, hindi pwedeng gawin yan. Hindi po pinag-uusapan ang practical. Ang pinag-uusapan ano ang batas. Kaya po may proseso na pagpunta sa Supreme Court. May proseso sa pagpunta sa Supreme Court. Paano kung lahat sila pumunta sa Supreme Court, nag-apila, at lahat sila ginano ng Supreme Court? Ang haba ng balota, sa bawat inch ng balota, may bayad. Mahal po yan, 72 million na ipiprint mo May bayad. So therefore, ang isang nakatatanda, boboto, ang kandidato for Senator 67, idagdag mo yung 25, kunyari lahat.
So, kulang-kulang na 90 ang pagpipilian nila. Sa 67 nga, hirap na hirap ka na 90 at may kasamang diniklara ng COMELEC na nuisance, kaya lang hindi tinanggal dahil nakaapila. Hindi po ba, may purpose niya kung bakit may finality ang decision ng COMELEC eh. Mahirap talaga yung trabaho mo. Hindi naman po. Ang sinasabi lang po natin, sana lang po, may reason lahat din yung kilos natin na nakabase sa batas. Sa akin pong palagay, hindi tayo magkakamali kapag batas ang sinusunod natin. Because that is the rule of law. We may not agree with the law, but that is the law. Napakaganda, no? So, hindi yung damdamin mo lang pinagbabasehan, kundi yung batas. Dahil po yun talaga naman dapat na ginagawa ng COMELEC. Thank you, GMA7. Next. Nats Alforte po sa MH Balita ng Bansa. Sir, wala po bang karapatan ng mga bagong kandidato para gumamit itong mga government facilities tulad ng covered court para sa kanilang free yung mga medical missions nila na gustong ibigay sa mga tao? Ay, syempre po, pwede po yan. Kaya lang po, syempre, kung kayo nasa barangay, yung mismong barangay, yun ang magbibigay sa inyo. Kung yan ay barangay covered court, ang barangay po ang magbibigay sa inyo ng permit. Hindi po ang Commission of Elections doon. Siyempre po, yung pagkukondak halimbawa ng mass gathering, hindi mo na-covered yun. Hindi po sa COMELEC yun talaga, sa kanila po yun. Sila po yung nagbibigay ng mga permits kasi doon eh. So dapat talaga pinagbibigyan. Kaya lang, aminin na natin, sa katotohanan, advantage yun ng incumbent. Pagkalaban mo, ba't mabibigyan nga naman? Nagiging practical din tayo sa bagay na yun, pero dapat po mali. Dapat yung lahat ng mga government properties, hindi naman kanila yun eh. Yun nga yung sinasabi natin, abuse of state resources eh. Di ba? So sana, kung gusto nyo, pwede nyo i-complain yung ayaw magpagamit sa Kanina po i-complain yung DILG chairman. po yun. Sa DILG po. Kasi DILG po may jurisdiction sa mga maling gawi ng mga duly elected local officials. Okay. Ang ganda ng tanong na yun, ano? Nagagamit yung power during that, ano? Sir Marlene po from Teleradyo Serbisyo Radyo 630. Sir, nabanggit mo kanina yung possible early filing ng COC filing po ililipat ng July to October. Can you elaborate on this? From October to July. Yeah. Siyempre po, ang filing ng candidacy natin, di ba, October? Yes. October, the year before the elections. So, nag-file po tayo ng candidacy 2024, ng October 1 to 8. Right. Kahit na October 1 to 8, hindi po ba tinapos namin yung mga petitions ng nuisance? 2 buwan lang. October and November, tapos po kami lahat. Alam po ng mga regular media ng COMELEC na nagmo-monitor sa amin. Kung sinasabing kapos yung pagpunta sa mas mataas na hukuman, o di siguro mas maganda, mas maaga ang filing ng candidacy para lang mas maaga makapag-resolve ang COMELEC at mas maaga makapunta sa Korte Suprema at mas maaga makapag-resolve ang Korte Suprema. Kaya lang po, at tama, pwede bang gawin ng COMELEC? Pwede po. Pwede kami mag-adjust po ng date ng filing ng candidacy. Pag ginawa po natin yon, wala naman pong problema dahil diba ang sabi, hindi pa sila kandidato kahit nag-file na ng candidacy except on the first day of the campaign period, which is October, which is ngayon, February, at saka March. So, kahit na mag-iikot pa sila o whatever, hindi sila magtatampo sa amin dahil hindi pa naman sila kandidato. Right. Kaya lang, yung mga nag-file ng candidacy ng July, kung ikaw ay elective official at that time, mayor ka, governor, hindi ka di mo resign. Okay. Sa atin naman po batas, pagka nag-file ang isang elective official, hindi di mo resign din. Right. Pero kapag ang isang appointive official ay nag-file, automatically resign siya. That's right. Yun lang po yung consequence. At saka siyempre, may mga i-adjust kami, katulad ng registration of voters. Magbabago rin. Kaya kailangan magbabago rin yung dates kami. Kasi siyempre, alam nga naman tumatakbo yung isang kandidato, hindi pa nagpaparehistro doon sa lugar kung saan siya tumatakbo. So may mga ganun pong issues na pag-aaralan namin. Iyon. Okay. Habang naghintay tayo next question, may tanong ako sa iyo, Chairman. About the harassment issues ng mga either new or whatever running candidates, ano po ang pwedeng takbuhan nila o ano pwedeng gawin ng COMELEC sa mga harassment na nangyayari ngayon sa mga maayos at matitino ng mga kandidato? Ang COMELEC po, may local COMELEC naman po tayo. Pero, Pastor, ang akin po talaga, maliban sa yung mga kandidato, poprotektahan natin yan. Role ng COMELEC yan. At saka ng ating pong law enforcement authorities.
Pero ang sobra akong dobling magagalit ay yung harassment na gagawin sa mga tauhan namin at ginagawa sa mga tauhan namin. Hindi nga hinaharas pinapatay pa nga, 2 na nga, 3 na nga ang nagkaroon ng sakripisyo ng buhay just most recently. Right. At lalo na ang harassment sa mga electoral board members. Unacceptable po yan. Kapag ka tinakot mo na ang mga guro na bayani ng ating bayan na naglilingkod lamang sa panahon ng halalan, ibang usapan yan. Di ba? We will make the lives of these people difficult. Yung mismo mga mananakot sa kanila. Wag na wag yung mga tauhan namin o yung mga guro o yung mga naglilingkod lamang para maging maayos ang ating halalan. Huwag niyong idama yung mga ganong klaseng tao. Kung gusto niyo kayo maglaban, yung mga kandidato. Pero wag magdadamay ng mga ganito sapagkat nagsisilbi lang para maging maayos ang ating halalan. At sa mga naharas naman ng kandidato, saan sila tatakbo? Sa COMELEC po. Sa inyo pa rin. So that we can always place that area under COMELEC control. We can always strengthen yung presence ng military Security nila. PNP o kaya pwede kami magdagdag ng kanilang mga security. Galing. Alright, next question po from Yes, KBP. Chairman, good morning. I'm Miss Marlene Bistok. Chairman, update ko lang po, no, yung ating, after na matapos po yung paglabas ng Supreme Court ng temporary restraining order sa mga disqualified candidate, ano na po ba ang mga naging action ng COMELEC? And kamusta na po yung trimming ng mga balota? Ang initial po at pinakadapat mabilis namin ginawa ay yung pag-suspend ng printing ng balota. Kasi nung pong mag-announce ang ating kataas-taasang hukuman, may TRO sa 5. Isang national, 4 na local. Wala po kami talagang problema sa local Kasi hindi pa namin naiimprenta yung mga bayan o syudad o probinsya na nakakuha ng TRO. Ang problema po namin yung isang national. Kasi siyempre wala yung pangalan niya doon sa 6 na milyon na na-print so far at that time. Kahit po hindi pa kami nakakatanggap ng kopya ng TRO, ay pinahinto kaagad namin ang printing. Bakit? Kasi kung madadagdagan po na madadagdagan yung imprentang balota, wala naman yung pangalan nung nakakuha ng TRO. Kaya hininto po kaagad natin yan. Number 2, kinakailangan baguhin po ang ballot faces. Kinakailangan pong magkaroon ng bagong database. Kinakailangan magkaroon ng serialization ng mga balota. So madami pong ginagawa at hindi po yun automatic mabilis kaagad na mababago. Yan po kaagad ang ginawa ng COMELEC. At sa kasalukuyan, again, we will resume the printing of the ballots by Monday at all costs. Sobra na po tayong na-delay ng mga 3 linggo. So wala na tayong inaasahang aberya o delay pa in these processes? We will cross the bridge when we are there already. So ang importante po, basta nandiyan ang timeline, time schedule natin. And again, we should have ballots by May 12, sa May 12 ng election natin. Ayan, mark niyo po, May 12 ang target natin. Yes po, next question. April 14, Pastor. April 14. Ang dapat tapos ng printing ng balot. Ayun, okay. Thank you po, Pastor. Good morning po, Chairman. Issue po ng flying voters. May nag-post po kasi, Cabiao United People. Medyo nabasa natin na meron daw po mga flying voters nung pang nakaraang eleksyon dyan po sa bayan ng Cabiao sa Nueva Ecija. Nakarating po ba sa inyong issue yon? At kung sakali, paano pong mahadlangan ang flying voters nationwide? Nakarating po, kaya po kasama yon sa mga pinapaimbestigahan natin, yung sa probinsya ng Cabanatuan. Una muna, flying voters. Sabi ko nga po ngayon, medyo may makabagong pamamaraan pa ng pandaraya ngayon . Ang ginagawa po, dati-rati, ay flying voters na galing sa ibang probinsya dito nagpapari. Ngayon po, transfer of registration. Lehitimong botante, doon sa kabilang lugar, lilipat dito sa kabilang lugar, ang gagamiting ebidensya, barangay certification. Yung barangay certification galing kay kapitan o galing kay barangay secretary at sinasabi, taga dyan yan. Pag po yan ay piniresenta sa COMELEC, sa Election Registration Board, tatanggapin po yan at valid po yan. Bakit? Sapagkat sinabi mismo ng Korte Suprema sa kaso ng Sabili versus COMELEC na ang barangay certification ay napakataas na klase ng ebidensya na taga dyan ka. Bakit nag-i-issue ng 1,000 ang isang barangay chairman ng mga certification? Yun lang. And therefore, magiging legitimate po yung paglipat. Dapat po alerto ang mga kandidato at mga tatakbo para questionin po nila. Bakit yan lumilipat? Wala naman talaga dito yan. Hindi yan sa amin. Pero pagka po kasi
walang nag-question, may daladalang barangay certification, sure, mapaparehistro po. So sa yung mga ganyang botante kaso, na yun. Chairman, kailangan idulog din nila sa DILG kapag yung chairman nila, barangay, abusado sa mga Nagbigay ganyan. na po kami ng mga reports sa DILG at nag-recommend kami ng prosecution and administrative liability sa mga barangay officials na umabuso, massively nag-issue ng barangay certification. May mga natanggal na ba in the past? Ngayon po, kasi bago lang ito eh. Bagong discovery namin eh. Kami nga po ang nanguna dyan, and therefore, sana po magkaroon na ng karampatang aksyon upang maparusahan naman yung mga barangay officials na walang habas na nag-i-issue ng barangay certification. Okay lang kung pa isa-isa eh. Libo ba naman? Right. Opo. Laking impact nun. Good morning po. Dodi Lacuna po, Mr. Chairman. Two brief related questions. So how do you determine an area that is a hot spot? No? How do you determine an area? How does an area qualify as a hot spot as far as the COMELEC is concerned? Tapos pangalawa po, without meaning to reflect on your leadership, but without meaning to point to your leadership, because we know all too well that you have absolutely nothing to do with it. Paano niyo makokontrol po yung Garci boys in the COMELEC? Alam po namin sa media na sila po ay na-transfer lang kung saan-saan. Di ba magiging banta-bubo sila sa darating mga halalan kasi hindi pa sila talagang made accountable criminally sa mga nangyari noong nakaraan. Yun lang po. Maraming salamat. Unahin ko po yun, Sir Dodi, yung huli yung pangalawan yung tanong muna. Yung po kasing mga irregularidad na yun, kung meron man, anomalya ngayon, kung meron man, o kaya at the same time, yung issue na yan na lumabas, panahon po yan ng manual elections. Sa manual elections, alam niyo po talaga ang katotohanan. Napakadaling mandaya. Dagdag bawas lang yun eh. Ito yung boto mo, 50 pagdating sa presinto, sa bayan. 100. Nawala ang 0, 5 na lang. O kaya ang boto mo dito sa bayan, sa presinto, 10 pagdating sa bayan, 100, nadagdagan na 1 0. Hanggang sa pamula sa bayan, pagdating sa probinsya, another 0, 1,000 na kagad yun. Nagsimula lang sa 10. So yun po kasi yung dagdag bawas. Ngayon po, alam natin simula 2010 na mag-automate tayo ng election, wala pa kahit isang presinto, Sir Dodi, ang napatunayan, in all fairness, na nagbago ang results ng boto ni Sir Dodi, 50 siya sa presinto, pagdating sa bayan, naging 500 o naging 5. Wala pa po. At ako po, Sir Dodi, ay saksing buhay dyan. Lagi ko po inuulit. Bakit? Sapagkat nahawakan ko po 80% ng protesta. Nakita ko po, napabuksan ko yung mga balota. Binilang namin manually ang balota. Tumutugma ba siya sa na-transmit na results? Tumutugma po. Alam niyo po, Sir Dodi, ang talagang dapat nating labanan na irregularidad, vote buying, terrorism, and violence. Yang mga machines, yan po yung scanners. Kung anong pinasok yung balota, bibilangin po yung scanners yan. Parang Xerox machine. Kung ano nilagay mo, yun lang ay si Xerox. Ngayon po, pero hindi kayang i-determine ni machine kung yung pinapasok na balota ay produkto ng pamimili, pananakot, o kaya terorismo. Ibig sabihin, ang dapat pigilan natin, yung hindi makapamili, makapanakot sa mga tao. Sapagkat kahit basta original yung balota, yung iba nga sa ibang lugar, diba nasaksihan natin, ilang tao lang nagse-shade ng balota. Ngayon, mas madali, shading na lang eh. Dati sinusulat eh. Kaya dati pare-pare sa sulat sa mga balota, shaded by one. Ngayon, ano po yun, di ba? WBO, written by one dati. Isang sulat kasi manual. Ngayon, shabu, shaded by one person. Di ba? Ganun totoo po yan. So, wag po kayo mag-alala, yung irregularidad na inaakusa dati, hindi mangyayari ngayon. Lalo pa sa mga bagong makina natin. It is transparent and we will answer the question na bilang ba ang boto ko. Doon sa unang question niyo po, Sir Dodi, sa hotspot, it is really the PNP that recommends to the COMELEC alin na ilalagay sa red category, sa orange, sa yellow, sa green. Nakabase po yan sa kasaysayan ng lugar, nakabase po yan sa present na naglalaban, nakabase po yan sa pinaka-latest o recent na insidente ng violence. So yan po ang mga kinukonsider lahat ng Philippine National Police. Of course, the final say belongs to the COMELEC. Whether that place will be put under COMELEC control, will be placed under red category, yellow, orange, or green. Salamat. Salamat. Napakagandang sinabi ni Chairman. No? Yung tallying responsibility ninyo to make sure it's accurate has nothing to do with the byproduct of corruption, vote buying. So, kailangang igtingan ang tulungan ng komunidad, mga magulang doon sa part na yun. No? Alright. Next question. Chairman, I'm Nino Aklan from Hataw. Tanong ko lang po,
kanina you admit na hindi pa nababayaran yung unang na-imprentang balota. Do you still available money or funds para dun sa bagong i-imprenta dahil dun sa mga lumabas na TRO? Hindi po kami hihingi sa Kongreso ng dagdag na budget. Number one. Number two, ang COMELEC po kasi ay constitutional body. Meron kaming tinatawag na fiscal autonomy. Pwede kami mag-realign ng budget namin mula dito, papunta dito. Huwag muna natin gamitin to, pwede makahintay to, gamitin natin dito. Ang priority sa kasalukuyan, balota. At all cost, balota. Ang instruction ko sa lahat ng mga tauhan natin, huwag muna natin pag-usapan saan kukuhanin, hindi pa naman naniningil ng NPO, saan kukuhanin, saan iso-source out. Ang importante, makapag-imprenta muna tayo ng balota. Kung ngayon kami magtatalo-talo saan kukuhanin, anong item muna or items ang hindi muna natin isa sa katuparan o ipapatupad, hindi tayo makakapag-imprenta ng balota. Focus po muna doon. Because 72 million po ang ating pong balota na i-imprenta. 72 million. And we need to print 1.5 million ballots per day. Hindi po ganun kadali mag-imprenta ng balota. Mabilis lang po. Pag inimprenta nyo yung balota, nakikita nyo yung sa TV, pinapakita. Pagkatapos po makat ang bawat balota, isa-isa po yan. Isa-isa po yan tinitingnan ng mga tauhan namin sa mata nila. Tama ba yung cut? 300 po yung tao namin doon. Tama ba yung cut? Tama ba yung kulay? Tama ba yung pagkakasunod-sunod ng pangalan? Kung may smudge to, bakit may dumi yan? Reject ng reject. Pagkatapos po, ihuhulog ang bawat nakita nila na okay sa mga machines. Aalamin, tinatanggap ba ng makina? Kaya po, minsan, tambak na yung mga balota na naimprenta, hindi pa natatapos. Bakit? Hindi natatapos dahil hindi po kaya yung bilis ng pag-imprenta sa mismong pag-verify ng balota. Yan po ang talagang problema at senaryo namin. Second question, sir. Kumusta na po yung latest issue dun sa mga voters na nag-transfer from Taguig to Makati? Tas nabalik na ba sila sa Taguig or what? Yung po, yes, hindi po, nasa Taguig po sila lahat-lahat ngayon. Sapagkat meron po kami resolution, lahat ng mga botante ng 10 barangays ay automatically botante na ng Taguig. At in fact, nakaboto na po sila ng barangay and SK elections. Ang naging problema namin nung una ay makakaboto sila sa mayor. Walang problema kasi lahat sila taga-Taguig. Ang problema ay makakaboto ba sila sa mismong konsihal? Saan konsihal sila boboto? Anong distrito? Wala kasi silang distrito, wala pa silang distrito for purposes of legislative district sa Sangguniang Panlunsod. Kaya po nagpasa ang Sangguniang Panlunsod yung 3 barangays doon sa kabilang distrito. Doon naman sa 7 barangays dito sa kabila. So makakaboto na sila. Paano sa Congress? Hindi rin sila makakaboto kasi hindi nila alam kung anong distrito. Nagpasa ng joint resolution ang Kongreso at kung ano yung ginawa sa lokal, yun din ang ginawa. Kaya po ngayon, sure na hindi sila madidisenfranchise. Makakaboto sila sa konsihal, makakaboto sila sa congressman, at hindi sila sa Makati, sila po ay sa Taguig. Sir, I mean yung mga lumipat ng Makati na na-discover, let's say yung sa isang barangay nag-issue si si Kapitan at yung po ay na-oppose. Yung mga na-reject yung kanilang application to transfer, balik po uli sila sa Taguig. So they can vote still this coming 2020? Yes po. Huwag po mag-alala. Lagi po may matitira tayo na isang registration kahit pa na-deny yung paglipat natin. At yun ay kung saan tayo nanggaling. Thank you, sir. Alright, we have one more question. Last question. I'm Chit Luna from Bulgar Newspaper. Sir, yung covenant na nandyan sa table mo. Safe. Safe ba siya? Is that legit? Can you check it, sir? Minsan po ganito yan. Ito po yan. Bawat bayan, bawat syudad, yung aming mga local COMELEC ay may kanya-kanyang draft. Okay. Although may pinoprovide kami na isang buong draft ng ito dapat ang pinakabasihan. Kung susundin nila yung amin, yung sa main, no problem. Minsan kasi yung mga ibang kandidato sinasabi, baguhin nyo naman to, lagay nyo ito. O idagdag natin ito. O wag naman natin ilagay ito. Yun po ay depende sa pag-uusap nila. So it is possible na ito ay produkto ng isang agreement para mapirmahan nila. Basta ang importante, simple lang, na nagkukomit sila na sila ay laging susunod sa patakaran ng COMELEC at sa ating mga batas. Number 2, hindi sila mananakot ng mga kandidato. Number 3, hindi sila mamimili ng boto ng mga botante natin. At number 4 ay lagi nilang kikilalanin ang mga legal processes ng ating bansa. Sa aking palagay po, pag naman nasunod yung mga ganyan, na ako ay magpapakatino bilang isang kandidato, okay na po sa akin yon.
Pagka may ganun pong statement. Okay. Sir, second question. Kung siniserve yan sa isang newly running candidate, kung siniserve yan, sino-sino yung mga nagsiserve yan? PNP, COMELEC, or other person within the area? Dahil ito po'y commitment lamang, hindi po ito ground to disqualify eh. Hindi ito ground to cancel candidacy. Ito'y parang basihan lang natin na sa mga tao, ayan, nanumpayan, pinanumpaan niya, sinulat niya, hindi niya sinunod, ay kayo ba, iboboto niyo. So parang ganun lang po yan. It's just a commitment na hindi siya pasaway na politiko sa sa mismong panahon ng kampanya at eleksyon. And it's witnessed by other political candidates, Yes po, opo. church leader na apolitical, and so on and so forth. Yes po. Pero ako po, I will always support these initiatives. Kahit na sinong grupo, basta mapapirma yung mga kandidato, I will always support. Because it is, at least yung small things na ganito, kahit paano baka sakaling maaayos natin ang mga kandidato at pag-ikot po nila. Chairman, habang nandito yung ating mga kapatiran sa media, na ang hangarin lang naman ay magayag ng katotohanan, ano naman ang pwede naming maitulong sa iyo sa ginagawa mo sa susunod na eleksyon? We always tell the truth. We always tell the truth. And when you are telling the truth, you don't need even to think. You have to always tell the truth. Yun lang po yung aking pakiusap sa lahat. You condemn, you criticize, you oppose the commission elections or even any agencies of the government. Tama po yan. Parte yan ng ating demokrasya. At hindi dapat balat sibuya sa mga nasa pamahalaan na katulad ko po. Kinakailangan open tayo dyan, transparent, at niyayakap natin yung mga gantong klaseng mga kritisismo. At sana lang, titingnan din natin, demokrasya po natin kasi ang at stake dito, Pastor. Yes. Ito po yung ating, itong eleksyong ito, nagkaproblema, sunod-sunod na lang na eleksyon magkakaproblema. So, ibig sabihin, kinakailangan patunayan natin, we are a mature people and we know how to control our destiny by ensuring an honest and clean election. Ngayon ko lang na-realize gano'ng kabigat pa rin yung trabaho mo. No? Kung may panawagan tayo sa ating mga mamamayan ngayon, Chairman, if there's anything you want to request from them, go ahead. Bumoto ng tama at huwag iboto yung mga may tama. Yun lang po ang aking pong sinasabi. Maraming salamat po. So, yan po ang aral natin nakuha ngayon. Vote education is very important. Huwag tayo magboboto ng mga taong walang karapatan. Dapat nating iboto na sisirain lang ang ating lipunan. Maging mapanuri po tayo at magkaroon tayo ng pag-asa tiwala sa ating COMELEC. Ito po si Pastor Gary, sa ngalan po ni Attorney Sigfred Mison. Ito po ang agenda.